Ang mga manunood ay agad na nagsimulang tumalon mula sa kanilang mga upuan, na nagbubulalas ng kagalakan, ang duke ay nanalo. Ang nangyari sa Sandata Master, ang kanilang imperyo ay mas maganda kahit na may isang sword. Ngayon sa wakas ay ngumiti si Genos at masayang inulit ang kanyang grasya sa arena bilang isang pulang aura na nagmula kay Asgard von Valentia, at ang dalawa ay nakatayo at nanginginig. Tinanong ni Greed von Sheldon kung ano ang kakayahan na ito. Nakita ng isang matapat na taong tulad niya ang kanyang panlilinlang. Pinunasan ni Asgard ang dumudugong labi, panunuya niyang tinanong, tapos na ba siyang magsalita tungkol sa aristokrasya? Ngunit mas nagalit si Greed at sinigawan siya para itikom ang bibig. Tama ang kanyang pag-atake, ngunit may nangyari kanina, nang salakayin ni Greed von Sheldon si Asgard von Valentia, natarante siya nang makita niya kung paano hindi nabasag ng kanyang suntok ang protective dome. Ngunit ang pag-indayog ng Asgard Sword ay nagdulot ng makapangyarihang daloy ng enerhiya na nagpa-atras kay Greed. Ngayon ay napansin niya na noon ay tila sa kanya ay tila nagbago ang kanyang katawan sa kakaibang paraan, at siya ay namatay kung hindi pinigilan ni Asgard von Valentia ang kanyang espada. Ano yun, magic? Sinabi ni Asgard na ito ay isang force control field at kakayahan na kailangan niyang gamitin sa hinaharap. Tulad ng sinabi niya, ang trick na ito, ngunit hindi ganoon kalala. Greed, natarante pa rin si von Sheldon at patuloy na sumigaw, ano ito? Gayunpaman, si Asgard von Valentia ay tumigil sa pakikinig sa kanya at lumingon sa madla. Malakas na sinabi, hinihiling niya sa kanya na tuparin ang kalooban ng nanalo. Si Greed, sa sandaling iyon, ay natanto, naiinis, hindi niya makita ang kanyang kapatid. Ito ay tiyak na makakasama sa mga kalyadong bansa. Naabot niya ang tuktok ilang taon bago siya, at hindi niya akalaing matatalo siya. Ngunit ang pangako ay pangako. Pagkatapos ay binalaan niya si Asgard na kung humiling siya ng labis ay mas pipiliin niyang mamatay. Sa wakas ay ipinaalam na ni Asgard von Valentia ang kanyang hiling. Si Greed von Sheldon ay dapat manatili sa imperyo hanggang sa matapos ang seremonya ng kasal ng prinsipe. Ganoon ang kanyang kalooban bilang isang nagwagi. Muling nagsimulang magbulungan ang mga tao matapos marinig ang kanyang sinabi. Nagpakita ng kabutihang loob ang duke sa harap ng kaaway, gaya ng inaasahan mo sa kanya. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Greed na magalak, ngunit naguguluhan pa rin, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sigaw ni Asgard, palihim na sumagot na kung siya ay mausisa, mahahanap niya ito mamaya. Naiintindihan niya ba ang lahat? Mabilis na kumalat ang news of the Duke of Valentia. Ang Master of the Sword pala ay mas malakas kaysa Master of Weapons. Si Sir Valentia na ngayon ang Emperor of the Sword. Kinabukasan, sa opisina ng Asgard, narinig ang boses ni Tiny, hawak ang isang pahayagan sa kanyang mga kamay at nagsasabing, Emperor ng Espada. Nakatanggap siya ng parehong titulo tulad ng sa kanyang nakaraang buhay. Ito ay kakaiba. Biglang, narinig ang boses ng katulong. Inanunsyo niya na si Greed von Sheldon ay pumunta kay Sir nang pumasok sa silid. Agad niyang sinabi na parang nag-aatubili, tulad ng sinabi sa kanya, lumitaw siya na nakaupo sa sofa. Dagdag pa niya, bakit siya gustong makita ni Asgard? Seryosong binanggit ni Asgard von Valentia na dapat nilang laktawan ang karaniwang aristokratikong Saturday. Komento ni Greed, kailangang manatiling kagalang-galang ang isang aristokrate kahit sa mga personal na pag-uusap, at kasama rin nila ang kanyang nasasakupan, kaya tiyak na kailangan nilang panatilihin ang kaayusan. Hindi maaaring manatiling walang malasakit si Tiny. At sinabi rin na ang isang taong may powers ay dapat manatiling maganda at manatiling mahigpit. Sinabi niya na trauma ang bumuo ng ugali na ito sa kanya. Nang ibinaling ni Greed von Sheldon ang kanyang ulo sa kanyang direksyon na nanlalaki ang mga mata, agad niyang idinagdag na narinig niya ang kabataang ito. Pinatay niya ang kanyang kamag-anak, hindi makontrol ang puwersa. Si Greed, na tumayo na sa kanyang upuan at itinutok ang isang espada sa leeg ng tuhod ni Tiny, ay nagsabi sa nanginginig na boses, sino siya? Muli niyang mahinahon na ipinaliwanag na siya na mismo ang nagsabi. Gayunpaman, agad na sumigaw si Greed von Sheldon, ito ay isang kasinungalingan. Hindi niya alam. Ang taong ito, si Asgard von Valentia ay sumali sa pag-uusap, na binanggit na ang taong ito ay nagsasabi ng totoo. Si Greed, lumingon sa direksyon niya, malakas pa ring nagtanong, kung ano ang ipinaliwanag ni Asgard na kahapon ay tinanong niya kung anong klaseng pakulo ang ginamit niya.
Itinuro sa kanya ng batang ito ang Grid von Sheldon, na bumantong hininga at lalo pang lumakas ang kanyang aura, sumigaw na ipaliwanag sa kanya kung paano ito maiintindihan. Medyo mahinahon niyang sagot, dahil ganoon pa rin ang tawag niya sa kanya, ibig sabihin handa siyang makinig, dapat kumalma siya at ipapaliwanag niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Sa loob ng ilang segundo, naghari ang katahimikan sa silid, at habang sinusubukang pigilan ni Grid ang kanyang sarili, naisip ni Tiny, tila ito ang mga taong tinatawag na kakilakilabot na mga kaibigan. Sa wakas, pumayag si Grid von Sheldon, pero ngumisi pa rin at sinabing, sige. Saka si Asgard von Valencia, hindi niya talaga akalain na maririnig ang palayaw niya. Si Grid, na hindi pa nasisiyahan, ay sumagot na ang kanyang pangalan ay napakahaba. Ni hindi niya ito sasabihin sa isang opisyal na pagpupulong. Pagkatapos ay bumaling kay Tiny, tinanong niya, ano ang dapat niyang malaman. Hindi dapat magsalita ng kalokohan ang lalaki. Nagulat siya nang makita ang isang kamao sa kanyang harapan, at pinagbantaan siya ni Grid von Sheldon na kung hindi ay babaliin niya ang mga buto ng lalaki at mapupunit ang kanyang balat. Tawa muna ng tawa si Tiny, tapos nakangiting sagot na naiintindihan niya lahat na mas katulad ng matandang Grind, tumili ulit siya, matanda. Frick! Pinaalalahanan siya ni Asgard von Valencia, irritably na dapat lang niyang pakinggan ang taong ito. Si Tiny, na hindi pinapansin ang mga paninisi sa kanya, sabi ni Grid von Sheldon. Siya ay mga 56 taong gulang. Karaniwan, magkikita sana sila sa unang pagkakataon makalipas ang 15 taon, nang ang kanyang nagniningning na asul na buhok ay naging half-gray na pagkaraan ng ilang sandali, nang sabihin niya ang lahat ng kailangan. Sinabi ni Grid, nag-iisip, ito ay makatwiran. Okay, gagawin niya. Kaya sinabi ng lalaki na ang hinaharap ay hindi magiging masaya. Sinabi ni Tiny na hindi siya dapat mag-alala sa pagkakataong ito ay 10 gabi na ang maghihinto sa gulo. Naisip ni Grid von Sheldon sa kanyang sarili na 8 na sila ngayon. At sinabi rin na hindi pangkaraniwan na marinig ang tungkol sa mga kabalyero na ito. Nasaan ang dalawa pa? Aminado siya na hindi pa niya alam kung paano siya lalapit sa kanila. Ang Reaper ay malamang na nagsasanay sa isang lugar, at ang Spell Knight ay dapat nasa tore ng Sage na si Grid. Paulit-ulit na Reaper at baybayin ang Knight. Anong uri ng mga pangalan ang mga iyon? Ngunit pagkatapos ay agad siyang sumagot na naniniwala siya na sa mga panahong tulad nito, lahat ng paraan ay mabuti. Kaya't hiniling nila na manatili siya dahil sa kapahamakan. Masayang bulalas agad ni Tiny, di ba? Gayunpaman, biglang nadismaya si Asgard von Valencia na naisip ito ng lalaki gamit ang kanyang utak na Tiny, nagsimula ang labanan ng mga pananaw sa pagitan nila. Bahagyang hindi pa rin naniniwala si Asgard sa lahat ng nangyayari, agad na pinutol ni Grid ang kanilang pagtatalo, nagtanong, paano ang kakayahan na iyon? Sabi ni Tiny, please, exactly. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, ang buong palasyo, na tahimik at kalmado, ay halos mapatalon mula sa tunog ng sigaw ni Grid von Sheldon. Ang itinuro sa kanya ng lalaki, isang kakayahan na ginamit niya laban sa kanya sa pagtatapos ng kanyang nakaraang buhay. Anong nangyari? Paano ito natapos? Mahinahong sinagot iyon ni Tiny. Pagkatapos ay umamin si Grid. Ang Asgard von Valence sword technique na iyon ay mas mataas sa kanyang antas. Ito ay kung paano natanggap ni Asgard ang titulong Emperor of the Sword. Nagdulot ito ng matinding kawalang kasiyahan kay Grid von Sheldon. Halos mabaliw siya at nagsimulang sumigaw, hindi, imposible ito. Ito ay nagkakahalaga ng pagsang-ayon muli sa oras ng tunggalian. Si Tiny, na nakangiti ng mapanloko, ay napansin na dapat siyang huminahon at makinig sa isang bagay. Pagkatapos ay bumulong siya sa tenga ni Grid na ituro sa kanya ang kanyang kakayahan sa hinaharap upang makalaban sila ng patas. Ito ay talagang nagpakalma kay Grid von Sheldon sa isang iglap, at tumugon siya na ang lahat ay maayos. Magagawa rin nila iyon. Asgard von Valencia, habang walang nakarinig sa kanya, sinabi, hulaan niya ito ay mabuti. Nagtanong tuloy si Grid kung ano. Mayroon siyang 5 walang hanggang armors. Ngayon 3 na lang siya. Sa muling pagtingin kay Tiny, napansin niyang naghihinala pa rin ito. Bakit sinabi ito ng lalaki sa kanila? Nagulat siya nang marinig ang ganoong tanong, at nag-assume si Grid dahil sila ay mga kakampi sa hinaharap. Pero ngayon hindi na ganon.
Maaaring gamitin ng lalaki ang kaalaman para sa kanyang sarili, sabi ni Tiny, na nakangiti. Ano ang punto? Maaaring magwakas ang mundo anumang oras. Walang ibig sabihin sa kanya ngayon ang katanyagan. Napatulala si Greed von Sheldon at nagtanong kung ano ang kumpiyansa niyang sinabi na alam niyang tiyak na si Greed ay isang tunay na mandirigma na tutuparin ang kanyang pangako sa kabayaran ng kanyang buhay. Si Greed von Sheldon ay tahimik sa una, pagkatapos ay humagalpak ng tawa at sa wakas ay inihayag na kailangan niyang maniwala sa taong ito. Okay, gagawin niya ang lahat gaya ng hinihiling. Idinagdag din ni Asgard von Valencia na dapat niyang tiyakin na mananatili ang pag-uusap na ito sa pagitan nila. Sarkastikong sinagot siya ni Greed, hindi kailangang mag-alala ang Almighty Sword Emperor. Hindi siya tanga at naiintindihan niya ang lahat. Pero nilinaw din ni Tiny, sigurado ba siya? Nagulat si Greed von Sheldon, at ipinaliwanag niya na laging nagkakaproblema sina Sir Sheldon at Hainan, at habang si Greed ay gulat na gulat, tumawa si Asgard, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamao. Sa wakas ay pinunasan niya ang kanyang lalamunan, sinabi ni Greed von Sheldon na si Hainan ay tama lang, gayunpaman, kasing energetic niya, medyo bastos na sabi ni Asgard von Valencia, kung hindi siya sigurado, manahimik na lang siya. Dapat itigil na niya ang pagiging provocative. Nakipagtalo din si Greed sa kanya, na nagpahayag na dapat niyang bantayan ang kanyang wika. Naiintindihan niya ang lahat sa lalong madaling panahon. Iniwan sila ni Greed von Sheldon para gawin ang kanyang negosyo, at sinundan siya nina Asgard at Tiny sa bintana, inihayag na umalis na siya. Umupo ulit siya sa tapat, napansin niyang maayos ang usapan. Sumang-ayon si Asgard von Valencia, syempre, na magtayo ng tulay sa pagitan ng Alliance at ng Kingdom na kailangan nila ng Greed. Siya ang bihira na duke ng Kingdom, ang sentro ng lahat ng Magic Tower at Kingdom Alliances. Sinabi ni Tiny na tiwala siya na tutuparin ng lalaking ito ang kanyang salita. Ngunit kailan niya sasabihin sa Genos ang lahat? Nang marinig ang ganoong tanong, naging maingat si Asgard. Dagdag pa ni Tiny, mas maganda bang maghanda siya ng maaga? Humalaklak si Asgard nang may pag-iisip at sumagot na sasabihin niya sa kanya ang lahat kapag naisip na nila ito, mababaliw ang lalaki kapag hiniling niya sa kanya na humiga, nagkakamot ng ulo. Ipinaliwanag niya na mas magkakilala sila sa kanya. Kailangan din nilang maghanda, na pinag-krus ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Sinang-ayunan nito ni Asgard von Valencia, tama na gagamitin nila ng prinsipe ang bawat pagkakataon at alamin kung ano ang nangyayari. Si Tiny, agad, nag-aalangan, inulit ng eksaktong prince. Asgard, na napansin ang kanyang reaksyon, paglilinaw niya. Ano ang nangyari? Hindi ba niya gusto? Ipinaliwanag niya na ang lahat ng miyembro ng Aslan Royal Family ay mga hanggal na nagbebenta ng kanilang sariling bansa sa kanilang sariling kasalanan. Ang naturang komento ay ikinagalit ni Asgard von Valencia. Agad niyang napansin na dapat bantayan ng bata ang kanyang mga salita. Hindi niya dapat maliitin ang katalinuhan ng Royal Family. Malamang may nahulaan na sila. Pero ang mas ikinabahala niya ay baka lumabas na walang kinalaman ang sakuna sa mga tagasunod ng demonyo, natatarantang tanong ni Tiny, paano ito? Ipinaliwanag ni Asgard na kung mangyari ito dahil sa isang digmaang pampulitika sa pagitan ng mga miyembro ng Royal Family, siya ay powerless. Ang isang alipin ay hindi maaaring makialam sa labanan ng mga masters. Agad na sabi ni Tiny, sa gulat, ibig sabihin ba ng duke ay manunood na lang sila sa gilid, kahit sabog ang kabisera, nakasandal ulit sa sofa. Ipinaliwanag ni Asgard von Valencia na isa lamang ito sa mga posibilidad. Ang pag-iisip ng protektahan ang palasyo ay lalong nagdududa sa kanya. Ngumisi siya pabalik at napansin na halata na ang sagot, at nang may interesadong buntong hininga mula kay Asgard, nagtanong si Tiny, ang ibig niyang sabihin ay may hinala ang duke mula sa Royal Family, at kasabay nito, konektado din ang mga tagasunod ng demonyo, kasama niya. Hindi pa rin maintindihan ni Asgard von Valencia ang ibig niyang sabihin, at pinaalalahanan siya ni Tiny na alam ng duke na hindi siya bahagi ni Valentino. Paglilinaw ni Asgard, so anong balak ng lalaki? Siya na may nakakatakot na ngiti na lumalawak sa kanyang mga labi, hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung sino ang kanyang pinaghihinalaan. Aalisin niya ang taong ito at tatakas.